Gusto mo ba talaga na maghiwalay tayo, Jocelyn? Tanong ni Carter sa kanya habang nakatitig sa mga mata ni Jocelyn at ang bawat pagbuka ng kanyang bibig ay napakahirap talaga para sa kanya. Oo nga, mabilis na sagot nito sa kanya at kitang-kita niya sa mga mata nito na wala man lang itong pagdadalawang isip na umuo sa kanya. Dahil doon, ay gumuhit ang sakit ng puso niya. Sobrang sakit. Sa totoo lang, nagdadalawang isip na rin siya pero ano pa nga bang magagawa niya? Ayaw na siyang makasama nito. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga. Papayag ako sa isang kondisyon, sabi ni Carter habang nakatitig rin sa mga mata ng asawa. Anong kondisyon? Kapag magaling ka na, isamahan mo ako sa bayan ng lolo't lola ko. Sagot niya dito. Kaagad naman tumango si Jocelyn sa kanya. Okay, sige. Ilang araw lang ang nakalipas ay tuluyan na nga nakarecover si Jocelyn. At nag-hire pa talaga ng nurse si Carter para personal na alagaan ito. Pati na rin sa pagbibigay ng pagkain nito kung saan ay kung ano ang pinaka-the best na kainin nito sa araw-araw upang mas mabilis tong gumaling. Dahil nga sa tulong nito ay tuluyan nang gumaling si Jocelyn. At tungkol naman sa mga baby nila na nawala ay hindi na nila muling napag-usapan pang mga ito. Alam niya naman na kapag ang sugat napagaling na at muling nasaling ay nasisiguro niya na mas magiging masakit pa ito kapag muling dumugo. Kaya wala siyang lakas na banggitin ang tungkol dito. Sa ika-5 araw ng pagpapagaling ni Jocelyn ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isa sa mga professor niya at sinabi sa kanya na umalis daw ito ng bansa upang magbakasyon. Pinapapasok na siya nito sa ospital ngunit sinabi niya na hihintay na lamang niya itong dumating upang may kasama siya. Pagkatapos nilang mag-usap ay bigla siyang napangiti dahil pagkatapos niyang makagraduate at kung sakali man ay baka makapasa siya sa ospital na yon at yun na rin ang magiging simula ng panibagong buhay niya. Sa mga nakalipas na araw ay palagi umaalis ng maaga si Carter at gabi na kapag umuwi. Halos hindi na sila nagkikita at nagkakausap lalo na kapag gumising siya ay nakaalis na ito at kapag uuwi naman ito ay tulog na siya. Samantalang tuwing umuwi naman si Carter ay kagad siyang dumidiretso sa tabi ni Jocelyn. Kung saan ay tinititigan niya lang ito habang tulog at pagkatapos ay uupo sa tabi niya at bigla-bigla na lamang. Magkakwento na nangyari sa maghapon niya. Yun lang laging ginagawa niya at kapag napagpasyahan niyang aalis na siya ay yuyuko siya upang gawaran to ng halik sa noon nito. Nang gabing iyon, pag uwi niya ay hindi niya sinasadyang mapainom siya. Kaya upang matanggal ang amoy ng alak sa katawan niya ay naligo na muna siya at nagpalit ng damit bago pumunta sa silid ni Jocelyn. Nang makapasok siya sa silid ay kaagad niya nakitang maliit na mukha ng asawa habang payapang natutulog. Nakapikit ang mga mata nito at napatitig siya sa mga labi nito na kulay rosas. Agad siyang umupo sa sahig at pagkatapos tinitigan lamang to. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na inabot na nakaupo doon at nakamasid lamang dito at nakatitig sa mga pisngi nito. At ilang sandali pa nga ay tuluyan na nga siyang nagsalita. Baka ito na ang huling beses na matatawag kitang asawa ko, Jocelyn. May 365 araw sa isang taon at sa loob ng mahigit 2 taon ay mahigit 800 araw at gabi na kitang kasama. Ngunit sa napakaraming oras na yun, hindi ko man lang pinahalagahan. Alam ko hindi mo ko mapapatawad at hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko. Mahinang sabi niya rito kahit na alam niyang hindi naman siya nito naririnig. Alam mo ba kung bakit gusto kitang dalhin sa hometown ng lolo't lola ko? Nung buhay pa kasi sina lolo't lola ay sobrang napaka-affectionate nila sa isa't isa. Natatandaan ko pa na laging pinoprotektahan ni lolo si lola dahil mahal na mahal siya ni lolo. Sa katunayan nga'y gustong ko sabihin sa'yo na kaya tayo pupunta doon dahil gusto ko ring maging si lolo. Kung paano niya protektahan si lola. Alam ko may sarili akong intensyon dahil gusto ko nang pag-isipan mo pa ng mabuti ang desisyon mo na baka pwede mo pa akong bigyan ng isa pang pagkakataon. Ngunit ang mga salitang ito ay nasabi ko lang ito sa iyo ngayon dahil tulog ka. Nahihiyang sabi niya dito, may mga pagkakataon din pala ng isang katulad niya na sikat at kilalang tao sa lipunan ay darating ang araw na magiging duwag at takot. Hindi niya inakalang darating siya sa puntong iyon at doon niya napatunayang wala nga talagang nakakaalam ng mga susunod pang mangyayari sa buhay ng tao. Dati nakapayabang niya at napakataas ng tingin niya sa sarili niya. Pero ngayon tila bigla na lamang nawalang lahat ng iyon at mukha siyang isang kuting na takot na takot. Ilang sandali pa'y bigla na lamang siyang napabuntong hininga at pagkatapos tumayo na. Babalik na siya sa kanyang silid. Yumuko na siya at handa ng halikan ito sa noo nang bigla na lamang siyang napatigil at napatitig sa mapupulang labi nito. Kaya hindi na siya nagdalawang isip pa at mabilis na hinalikan ito sa labi. Nang dumampi ang kanyang mga labi sa labi nito'y kaagad niyang naramdaman ang malambot na mga labi ni Jocelyn.
Mainit din ito't ilang segundo niya hinayaan ng sariling magkadikit ang mga labi nila dahil naisip niya na baka iyon ang huling pagkakataon. Nang mahalikan niya ito at hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon pa kaya sinulit na niya. Ilang sandali pa tuluyan na siyang lumayo at napatitig dito. Pasensya na Jocelyn, bulong niya bago tuluyang lumabas ng silid. Samantala pagkalabas ni Carter, bigla namang nagmulat ng kanyang mga mata si Jocelyn. Sa totoo lang gising siya nang pumasok ito sa silid niya. Ngunit hindi niya alam kung anong sasabihin niya dito kaya nagkunwari na lamang siyang tulog. Sa dami ng pinagdaanan nila nitong mga nakaraang araw ay masasabi niyang namiss niya ito. Tumihaya siya sa kanyang kama at pagkatapos napabuntong hininga at napaisip. Bago tuluyang natulog, kinaumagahan agad silang nag-impaking dalawa sa kanya-kanya nilang mga gamit at nagtungo sa bayan ng lolo at lola ni Carter para sa pagkatapos nilang manggaling doon tsaka silang maghihiwalay. 3 araw ang napagkasunduan nila, itatagal nila doon at pagkatapos ng 3 araw na yon ay tuluyan na nga silang maghihiwalay at magkakaroon na sila ng kani-kaniya nilang buhay. Umaga pa lang nang umalis sila sa bahay, ngunit dahil nga sa tagal ng biyahe nila ay tanghali na sila nakarating doon. Isang liblib yun na bayan, agad silang dumiretso sa lumang bahay ng lolo ni Carter. Nang makita niyang bahay ay nagulat siya at halos hindi makapaniwala. Isa lamang yung simpleng bahay at malayong-malayo sa bahay na tinitirahan ni Carter ngayon. Ang disenyo ng bahay ay nananatiling luma at hindi ginagalaw, ngunit malinis. Naman ito't mukhang may naglilinis kaya malinis. Bago pa man siya makapagsalita, kagad na niyang narinig si Carter na nagsalita. Dito nakatira dati sina lolo at lola, may mga kamag-anak din sila dito at dito na rin ipanganak si daddy. Kwento nito sa kanya. Dahil nga dito sila nagumpisa ni lolo ay naging napakahalaga ng bahay nito sa kanya kaya kahit na lumipat na sila, ay may tinalaga siyang tao para panatilihin na maayos pa rin ito at ang kabilin-bilinan niya talaga ay wag na wag daw itong gagalawin at mananatili pa rin itong ganito ang disenyo. Mahabang sabi nito sa kanya. Nung buhay pa si lolo, tuwing bagong taon, dumadalaw kami dito at dito natutulog. Ngunit simula nang pumanaw si lola ay hindi na nagpunta pa dito si lolo dahil kapag nakikita niya raw ang bahay na ito, ang bawat sulok nito ay naalala niya sa lola at nalulungkot lang siya, kaya hindi na kami muling dumalaw pa dito. Ilang sandali pa nga ay naglakad na, papasok si Jocelyn sa gate ng bahay. Pagkapasok niya, bagamat luma ng bahay ay masasabi niyang nasa maayos pa naman itong kalagayan. At unang kita pa lamang niya nagustuhan na niya ito kaagad. Habang nakikinig siya sa kwento ni Carter ay para bang naglalakad siya sa bahay ng mga ito. Sa panahong nasa kwento nito, hindi na niya nakilala pa ang lola nito at maging ang litrato nito hindi niya pa nakita. Nagulat siya nang makita niya sa kunang bahagi ng bahay ay may isang helera ng mga puno at ang kaliwang bahagi naman ay may isang maliit na hardin. Napuno ng lahat ng uri ng bulaklak, pula, dilaw at puti, napakaliwanag at napakaganda. Hindi napigilan ni Jocelyn ang sariling mapatakbo doon sa kanyang tuwa at napabulalas. Wow, napakaganda! Sabi niya na tuwang-tuwa, agad namang lumapit sa kanya si Carter at nagpaliwanag. Katulad nga ng sabi ko kanina, wala dang nakatira dito ngunit meron kami isang taong nag-aalaga ng bahay. At responsable sa paglilinis ng bahay araw-araw at meron din isang tao, ang tanging trabaho niya lang ay ang alagaan ng hardin ni Lola. Agad namang nilingon ni Jocelyn si Carter dahil medyo nalilito at naguguluhan siya sa sinabi nito. Nang ikasal sina Lolo at Lola ay nalaman ni Lolo na gustong-gusto pala ni Lola ng mga bulaklak kaya nagsikap siya na tayuan sa Lola ng garden niya at tinaniman ng mga paborito nitong bulaklak para kapag nakikita ni Lola ang mga ito ay sasaya daw siya. Paliwanag nito sa kanya. Habang nakikinig siya sa kwento ni Carter, hindi niya maiwasang mapangiti. Talagang sobrang mahal na mahal ni Lolo si Lola. Lalo na sa mga kwento nito, idagdag pa na kinikwento din yun ng biyenan niya sa kanya at lagi siyang napapaisip na napakaswerte ng lola nila na nakilala nito ang lolo ni Carter. Hindi niya maintindihan pero dahil sa pagpunta nila doon, ay tila naging dahilan yon para may mabuhay na inggit sa puso niya. Nainggit siya sa mga taong tumira doon. Nainggit siya sa kwentong pag-ibig ng mga ito dahil napaka-perfect ng love story ng mga ito dahil na mahal nilang isa't isa. Sa katunayan, yun ang pinaka-pangarap niya na makatagpo siya ng tao hindi lang basta mahal niya kundi mahal din siya nito ngunit sa kasamang palad hindi siya kasing swerte ng lola nila. Dahil hindi siya nakatagpo ng katulad ng lolo ni Carter. Dahil dito mas lalo siyang nainggit sa lola nila. Ilang sandali pa lumapit si Jocelyn sa isang maliit na flower bed at nag-squat siya sa giit.
At pagkatapos nilapit niya ang kanyang mukha sa bulaklak pagkatapos nilingon niya si Carter. Nang makita niyang amused na nakatingin ito sa kanya ay kaagad niya itong tinanong. "Pwede mo ba akong kuhanan ng litrato?" Tanong niya dito. Agad namang ngumiti at mabilis na tumango at pagkatapos mabilis nitong nilabas ang cellphone sa bulsa nito at mabilis na itinaas upang kuhanan siya ng larawan. Agad na ngumiti si Jocelyn ng napakatamis. Samantala na makita niyang istura ni Jocelyn ay sandali siyang natigilan. Ito ang unang beses na ngumiti ito ng ganon pagkatapos ng pagkakaaksidente nito. Doon siya napaisip na mukhang tama talaga ang naging desisyon niya na dalhin doon si Jocelyn. Masasabi niyang makita lamang ang napakatamis nitong ngiti ay napasabi siya sa isip niya. Napakasulit ng pagpunta nila doon. Matapos niyang magpakuha ng litrato kay Carter ay kaagad na pumasok sa hallway ng bahay at napahinto siya bigla. Nang makita niya isang napakalaking photo frame. Pagkapasok niya, nakita niya isang batang babae sa photo frame na nakasuot ng isang dress at may mahabang buhok. Nagdalawang isip siya na lingunin si Carter at magtanong dito. "Ito ba si Lola?" Hindi niya siguradong tanong dito. Oo, mabilis na tumango si Carter. Ang larawang yan ay noong bata pa siya. Ang ganda pala ni Lola, bulalas ni Jocelyn. Habang nakatitig dito at punong-puno ng paghangang kanyang mga mata. Agad naman pinulit ni Carter ang isang basahan sa ibabaw ng isang drawer at kagad na pinunasan niya ni Carter. Sa totoo lang, may nagpupunas dito araw-araw kay napakalinis at walang alikabok. Ngunit dahil nagpapahalaga ng larawang iyon, sa kanya'y pinunasan niya pa rin ito. Pagkatapos binalik nito ang litrato kung saan nakalagay ito at pagkatapos ay nagsalita. "Pinakasalan ni Lola ang lolo ko sa edad na 18 at pinanganak niya ang aking ama sa edad na 20. Ang larawang ito'y kuha pagkatapos lamang nilang magpakasal," sabi nito sa kanya. Ang kwento sa akin ni Lola ay napakamahal pa raw noon magpakuha ng litrato. Kaya tanging siya lang ang nakaya ni Lolo na makuhanan ng picture at hindi sila magkasamang dalawa. Dagdag nito sabi sa kanya. "So ito lang ang picture ni Lola nung bata pa siya?" Tanong niya dito. Kung saan kagad naman tong tumango sa kanya bilang sagot sa tanong niya. Kung ganun, hindi ba dapat pagkatapos mamatay ni Lola ay dala-dala ni Lolo dapat ang larawang yan? Pero bakit ngayon ko lang yan nakita at hindi man lang niya dinala sa mansyon?" Nagtatakang tanong niya. Agad naman tumango si Carter. "You are very right. Alam ni Lola na siguradong dadalhin talaga ni Lolong larawang ito pero bago pa man siya mawala ay binili niya na ditong iwanan na lamang sa bahay na ito. Ang larawan para hindi ito laging nakikita ni Lolo at para na rin hindi siya gaanong malulungkot kapag lagi niya itong nakikita," sabi nito. At nangako nga sa Lolo na tutuparin niya yon pero sa totoo lang. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Carter. Pero syempre gumawa sa Lolo ng paraan at nagpagawa siya ng mas maliit na larawan at nilagay niya sa kanyang wallet para kahit na saan man siya magpunta ay kasakasama pa rin niya si Lola. Bigla namang naantig ang puso ni Jocelyn nang marinig niyang sinabi ni Carter. Ganun talaga kalalim ang pagmamahal nito sa kanilang lola at hanggang sa mga oras na yon ay hindi niya pa rin maiwasang hindi makaramdam ng inggit dito. Napaka-pure ng pagmamahal nito at paano mo naman nalaman ng tungkol doon? Hindi niya maiwasang itanong ditong bagay na yon. Death anniversary noon ni Lola at medyo na paraming inom ni Lolo. Kaya lasing na lasing siya. Sinabi niya sa amin na miss na niya ito at dali-daling nilabas ang wallet nito kung saan naroon ang picture ni Lola at pinakita niya sa amin. Pero syempre, pagkatapos ng araw na yon, hindi namin yan binanggit sa kanya. Isa pa'y nakalimutan nitong tungkol doon marahil sa sobrang kalasingan na rin. Siguro kaya hindi niya alam na alam namin ang tungkol doon. Mahabang paliwanag sa kanya ni Carter. Ang swerte-swerte naman ni Lola, sabi ni Jocelyn at pagkatapos na pabuntong hininga. Agad namang napalingon sa kanya si Carter at pagkatapos nagkasalubong ang mga kilay. Naiinggit ka ba kay Lola? Hindi niya napigilan ang sariling tanong dito dahil base kasi sa tono ng boses nito ay naroon ang inggit. Agad namang tumango si Jocelyn hindi na pinakila ang kanyang nararamdaman. Siyempre, sino ba naman ang hindi mainggit? Nakatagpo siya ni isang taong buong buhay nito ay siya lang ang mahal at hindi lang basta mahal kung hindi mahal na mahal siya ni Lolo. Ang ganung pagmamahal ang pinaka-inaasam ng lahat ng babae sa mundo. Sagot niya rito. Ikaw, ano naman ang gusto mo? Tanong nito sa kanya bigla. Ako, napaturo bigla sa Jocelyn sa sarili niya at pagkatapos. Ay unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi niya. Siyempre, tulad ng ibang babae, gusto ko rin na siyempre magkaroon ng isang masayang buhay, pag-ibig at napatigil siya bigla at pagkatapos gusto niyang sabihin na siyempre, gusto niya pa rin na magkaroon ng masayang pagsasama.
Gayunpaman ang kanilang pagsasama ay tuluyan ng nasira at malapit ng mawala. Pinigilan niya ang sarili na bumalot sa puso niya at pagkatapos unti-unting nagpaskil ng isang napakagandang ngiti sa kanyang mga labi at pagkatapos ay sumagot. Wala na, sabi niya rito. Sa kanyang buhay ang maikasal sa pangarap niyang lalaki na tupad na niya. Pero ang mahalin din siya nito ay napaka-imposibleng mangyari. Kaya naman kapag naririnig niya ang love story ng lolo't lola ni Carter ay sobrang niinggit siya. Napaisip tuloy siya na dahil nga hindi niya yun naranasan habang buhay na lamang siyang mainggit sa mga to. Ilang sandali pang nagsalita si Carter. Nasisiguro ko na makikilala mo rin ang lalaking para sa'yo. Biglang sabi ni Carter sa kanya, isang lalaki na mahal mo at mamahalin ka rin ng masigit pa talagaan katulad ni Lolo. Sabi nito sa kanya, talaga? Ganyan namang tanong dito habang nakangiti. Oo. Baka nga kilala mo na siya Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Nang masasabi niya ng mga yun, kagad niyang inabot at maingat na hinawakan ng kamay ni Jocelyn. At pagkatapos tumitik sa mga mata nito. Hindi na siya dapat mag-aksaya ng oras. Jocelyn, alam ko na mali talaga ako. Napakalaking gago ko at napakawalang puso ko. Naguguluhan pa kasi ako noon pero ngayon naintindihan ko na. Pinapangako ko na mamahalin kita katulad ng pagmamahal ni Lolo kay Lola. Kaya pwede mo ba akong bigyan pa ng isa pang pagkakataon? Tanong ni Carter dito. Samantalang marinig naman ni Jocelyn ang sinabi ni Carter ay natigilan siya bigla. At hindi alam ko anong magiging reaction niya at kung ano rin bang isasagot niya dito. Hindi niya nagawang magsalita hanggang sa nagulat si Carter na marinig niya si Jocelyn na nagsalita. Ang lalaking mamahalin ko. Oo, nakilala ko na siya, matagal na. Bulong nito sa kanya. Halos para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang marinig niya ang sinabi nito. Napalunok siya. Pasensya na Jocelyn, siguro nga ito talagang nakatadhana ng mangyari. Halos bulong na sabi niya. Ang puso ni Carter ng mga oras na yun ay tila bawi nasak. Ang kamay niyang nakahawak kanina sa kamay nito ay unti-unti na niyang binawi at unti-unti nang nakakuyom ang mga kamay niya dahil sa sakit. Napapikit siya ng kanyang mga mata upang huminga ng malalim. Ngunit nang muli niyang minulat ang kanyang mga mata ay mas lalo lang tumindi ang sakit na nararamdaman niya. Nang sabihin nito sa kanya na nakilala na niya ang lalaking yun at alam ng Diyos kung gaano siya kasaya. Binuhay pa nito ang kanyang pag-asa na baka sakaling siya ang tinutukoy nito at pinakangako niya. Sa sarili niya na kahit na ano pang mangyari, kahit na kinamumuhian siya nito hanggang sa kaibuturan, ng puso nito hindi siya papayag na maghiwalay sila. Ngunit nang marinig niya ang salitang matagal na ay para bang tinusok ang puso niya ng libo-libong palaso. Matagal na? Oo nga pala, sinabi mo nga pala nito sa kanya na may mahal na nga daw ito sa loob ng 10 taon. Ibig lamang sabihin, hindi siya ang tinutukoy nito kung hindi ang lalaking 10 taon na nitong minamahal. Ang lalaking yun pa rin bala ang nanatili sa puso nitong mahabang panahon. Hindi siyang lalaking yun at napaka-imposible talaga na maging siya yun. Bigla siyang nakaramdam ng matinding selos ng mga oras na yon. Sobrang selos ang naramdaman niya. Umahon din ang galit sa dibdib niya na hindi niya man lang nakilalang lalaking yon kung sino ba yon. Para hindi na siya masaktan pa nagpasya na lamang siyang baguhin ng paksa dahil habang pinag-usapan pa nila yun baka mas lumalim na ang sakit na naramdaman niya. Gutom ka na ba? Anong gusto mong kainin ngayong tanghali? Agad naman tong napakurap-kurap sa kanya't pagkatapos mabilis na sumagot. Ikaw na lang ang magdesisyon kung anong kakainin natin since ikaw naman ang nakakaalam kung anong masarap na pagkain dito. Sabi na lamang nito sa kanya. Okay, sige. Mabilis naman nasagot niya dito at pagkatapos sabay na silang lumabas ni Jocelyn ng bahay. Hindi na nila kailangan pang sumakay ng kotse dahil ilang kanto lang nilakad nila at nakarating na sila kaagad sa maliit na palengke ng bayan. Agad siyang dinala ni Carter sa isang kainan doon samantalang napaisip pa si Carter na baka hindi nito magustuhan ng mga pagkain doon. Agad siyang umorder ng sinigang na baka at dinakdakan na may kasama pang utak ng baboy at iba pang ulam. Nang makita niyang naubos ni Jocelyn ng isang napakalaking mangkok ng sinigang na baka at tumikim ito at dinakdakan. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti. Pagkatapos nilang kumain naglakad-lakad na muna sila since hindi naman mainit ang panahon ng araw na yon. Mainam na rin yon para kahit paano'y makapag-isip-isip ito. Hindi naman malaki ang bayan na pinanggalingan ng kanyang lolo. Pero magandang tanawin at sa kanilang dinaanan ay napakaraming souvenir shop na madadaanan kaya si Jocelyn. Napapasok sa ilan at bumili ng mga bagay na magugustuhan. Bumili ito ng ilang bracelet kung saan ay kagad naman tong tinanong. Nagustuhan mo ba talagang mga yan? Tanong niya kagad dito.
Agad naman niyang tinaas ang kanyang kamay at pinagalaw ito dahilan para magsita ng ganito. Oo naman, hindi ba ang gaganda? Lalo na't napakamura ng mga to. Talaga? Bigla tuloy siyang napaisip sa loob ng 2 taon ay wala siyang pinalampas na mahalagang okasyon sa buhay nila dahil palagi niyang inuutusan si Kent na bilhan ito ng pinakamamahal na alahas para ibigay kay Jocelyn. Ang mukha ni Jocelyn ngayon ay malayong malayo sa itsura nito kapag binibigyan siya ng mahal na alahas nito. Binilhan kita ng napakaraming alahas kulang pa ba yon? Hindi niya napigilan ang sariling magtanong dito. Hindi naman, pero oo, napakarami mong binili sa akin na alahas. Sagot kaagad ni Jocelyn kay Carter. Sa totoo lang, ang mga alahas na ibinigay sa kanya ni Carter ay si Kent lamang ang pumili at ito rin ang nagbigay sa kanya. Masaya siya sa mga binili niyang porsalas kasi kahit nasabihing mura lang ang mga yon ay tinulungan siya ni Carter na mamili ng bibili niya. Samantalang mga binigay nga nitong mga alahas ay ilan lang nagustuhan niya dahil hindi man lang ito tinanong kung ano ang gusto niya. Hindi ko pa yata nakikitang sinusuot mo ang mga yon. Biglang sabi nito sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili na mapalingon dito at nakita niya na seryosong-seryoso ito. Ilang segundo siyang nag-isip ng isasagot niya rito nang makuha niyang magsalita. Carter, may gusto akong sabihin sa'yo. Agad naman na napakunot ang noon nito at nagsalubong ang mga kilay. Ano yun? Agad na tanong naman ni Carter sa kanya. Sa hinaharap, kung magkakaroon ka ng babaeng mamahalin at plano mong bigyan siya ng regalo na alahas, mas mainam na tanungin mo na muna siya kung anong gusto niya dahil kahit na ilang milyon pang halaga noon, ay walang silbi yun lalo na kung hindi naman niya magugustuhan yon. Also, I don't think gusto ng mga babae na ang regalong matatanggap niya mula sa asawa niya ay bibili ng tauhan ng asawa nito at ito rin ang bibili para sa asawa nito, hindi ba? Pero hindi ako kasali doon. Pagkatapos niyang sabihin ng mga yon ay mabilis na naglakad at nauna na dito. Samantalang marinig naman ni Carter ang sinabi ni Jocelyn ay bigla na lamang siyang natigilan. Bigla tuloy siyang napaisip. Yun nga kaninang iniisip niya na hindi nga siya nagkulang ng mga regalo. Ngunit ang lagi niyang inuutosang bumili at magbigay ng regalo sa kanyang asawa ay palaging si Kent. Hindi niya nga pala to tinanong kung ano ang regalong gusto nito. After 2 years of marriage, hindi niya man lang alam kung ano nga ba ang gusto nito at doon pa lang ay napakalaking gago na talaga niya. Nang makita niya si Jocelyn na malayo na ay nagmadali siyang tumakbo para maabutan ito at hindi na siya nagdalawang isip pa na tanungin ito. Pwede ko bang malaman kung anong gusto mo? Hindi na mahalaga kung ano ang gusto ko. Mabilis na sagot nito sa kanya. Hindi ako titigil na tanungin ka hanggang hindi mo sinasagot ang tanong ko. Pagmamatigas na dito at dahil doon mabilis na napalingon sa kanya si Jocelyn. Nang mapatitig si Jocelyn sa mga mata nito ay nag-iwas din siya kagad dahil tila ba hinihigop siya nito at parang makaiwas siya dito. Baka mamaya bigla na lamang lumambot ang puso niya nang wala sa oras. Kapag tinagalan pa niya ang pagtitig dito, napatingin siya sa malayo bago sumagot. Hindi ba mas magandang alamin mo sa sarili mo kung ano ang gusto ko? Kaysa sa tanungin mo ako, tanong niya dito bigla.